nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Tol, paano nga? Pasuyo. At yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. No! Kaya meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Yes! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan Yes, sa yes. gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. Paano ba itama yun? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Okay na mo sa init? Ako dili. Kaya nga no, sunburn ng katungaan niya, ang katunga dili. Yeah, okay lang. Hindi, okay lang, okay lang. Binoangan lang tamo. Naka-ready ang sunblock diri doble. Okay. Okay lang, sir. Kaya di nila makita na ako ang mata kung magkalok pa. Oo. Okay? Unsa pa ba, ano pa ang pwede nating gawin? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kayo nagsabi niyan, hindi ako ha. Bukas, suspended na kayong lahat. Nakulong na kayong lahat sa sedition. At kayo, ayun, yun na kayo makakauwi dahil kinulong na kayo sa ANSA. And that relates to transparency and accountability. Alam nyo kasi, ang pagiging Pangulo, dapat nasa tamang pag-iisip ka. Yes! Kapag dahil nasa mga polisiya mo at desisyon mo ang kinabukasan ng kabataan at ng bansa. Kaya yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test
sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Dahil kailangan malaman ng taong bayan na nasa ayos ang iyong decision making. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin, Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Yes. Madaming mga tanong na nasa loob na ng korte. Ang PhilHealth, ang pagkuha ng pondo ng PhilHealth para bang naging pyramiding ang ginawa nila sa budget ba? Kumuha sila ng kulang ang pera dito, kumuha sila sa ibang source para isalpak dito, ay hahanapin na naman sa ibang source yung nagiging juggling at parang pyramiding na ang nangyari sa budget. At kung nakikita ninyo at naiintindihan ninyo ang budget, karamihan doon pamigay lang ng mga politiko na tinatawag nating ayuda. Tumakbo kami sa plataforma ng unity at continuity. Continuity, kasali na doon ang big ticket projects o mga build projects ni Pangulong Duterte. Pero wala kayong nakikita ngayon na development projects. Dahil lahat yon ay nakatago sa mga proyekto na pamigay o nandoon lang sa bulsa ng kontraktor at ng politiko na gumawa kuno ng project. Makikita ninyo na hindi handa ang Kongreso sa paggawa ng budget dahil may mga blanco doon sa enrolled bill na pinasa nila. Ibig sabihin, walang nag-iisip at hindi pinag-isipan paano ba natin gamitin ang pera ng gobyerno na makita natin na merong kapayapaan at kalambuan, kauswagan sa ating bayan. Noong ako ay tinanong noon bakit ako nag-resign sa Department of Education. Sabi ko, unang-una personal yon. Meron kaming personal na hindi ko gusto na ginawa niya sa akin. Pangalawa, dahil sa loob ng Department of Education. Sinabi ko na itong noon, personal ko to na experience. Yung budget ng school building program ng Department of Education, pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Noong unang taon, nagawan ko ng paraan. Sabi ko, hindi pwede. Sige, kung yan ang gusto ninyo, yan ang makapagpapasa ng budget. Para magkaroon ng budget ang Department of Education, dadaan pa rin kayo sa validation ng regional offices ng Department of Education. Pag sunod na taon, naisipan na nila kung ano ang gagawin nila at hindi nila ma-deny ito dahil nakikita ninyo sa papel. Kaya wala din kumukontra sa akin dahil nakikita sa papel. Ang ginawa nila, gumawa sila ng sarili nilang listahan. Doon nakikita mo, pinaghati-hatian nila ang school building program at inattach nila sa General Appropriations Bill na sinabmit nila sa Senado. Sinabi namin sa mga senators, nakita niyo ba kung anong ginawa?
Sabi nila, oo, nakita namin kung anong ginawa ng House of Representatives. Sabi ko, please, hindi natin masasolve ang problema ng school building program kung ganito lagi ang nangyayari sa budget ng new construction. And meron pang ibang problema sa loob ng budget. Sinubukan ng mga senators na Now, get more with 20% savings. With the new Aptamil Advanced Junior 3 Value Pack. Available with 2 bags inside. Delivering the same advanced recipe at a better value. Aptamil. tanungin, pasagutin, sumasagot, yes, pero pagdating sa BICAM, anong nangyari? Wala namang totoong BICAM kung saan pinag-uusapan ang paggamit ng pera. Ang desisyon lang na nandun ay kay Zaldico, nung panahon ko, kay Zaldico at kay Martin Romualdez. At diretsong pinapapirma sa malamang tao na hindi nagbasa o hindi binasa ang buong budget. Kaya walang nakakita o hindi nila nakita dahil hindi naman binasa na may blanco doon at pwedeng lagyan ng kahit anong amount yung mga blanco sa budget. Madaming katanungan, madami ang problema ng bayan. Kaya lagi ko sinasabi, hindi kami ang problema ng bayan. Ang problema ng bayan ay ang governance mismo ng Pilipinas. Yan ang problema ng bayan. At dahil may problema sa gobyerno, ay tuloy-tuloy ang kahirapan doon sa ating bayan. Nakikita nyo yan. Dahil dumadami ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Dahil sa kawalan ng oportunidad doon sa ating bayan. We should not be proud that we are exporting our countrymen, our workforce abroad. Dahil, wow, ang daming dollars na pumapasok sa Pilipinas dahil sa padala. Hindi yan siya nakakatuwa. Dahil ang isang bansa dapat meron siyang oportunidad na binibigay sa kanyang mamamayan. Hindi lang yan. Decent housing, peace and order, quality healthcare. Nakikita nyo yan dito sa mga bansa kung nasaan kayo. At kaya kayo nandito dahil hindi niyo yan nakikita doon. And apparently, tayo lang yung nakakakita, yung nakaupo doon, hindi nila nakikita. Alam nyo, madami sa mga kaibigan ko, galing ako sa middle class na family sa Davao City. So madami sa mga kaibigan ko doon, ay meron naman silang mga negosyo, meron naman silang pinagkakakitaan, may mga trabaho. Pero ilan na rin ang nagsabi sa akin, mga professionals ito, ilan na rin ang nagsabi sa akin, wala na rin talaga kaming nakikita, parang gusto na namin lumipat na lang sa ibang bansa para sa mga anak namin. Kaya sinasabi ko lagi yung nagsasabi sa akin, tumakbo ka sa 2028. I don't think we will have a country by 2028. Yes. Bangag country. Kaya dapat natin i-exact ang
responsibility dyan sa gobyerno na ibigay nila kung ano yung karapat-dapat para sa ating bayan. Dahil kung meron man ang okay sa kanila na pumunta sa ibang bayan, meron ding mga tulad namin na ayaw namin kahit anong mangyari, umalis sa Pilipinas. Dahil gusto namin doon magpamilya, doon palakihin ang aming mga anak. Gusto na namin uuwi! Kaya dapat Maging presidente na na! dapat meron tayong nakikita kung ano yung dapat para sa isang bayan. At alam niyo yon kasi nakikita niyo yan. Kasi nakaikot na kayo sa iba't ibang bansa. Sana. Ano ang gagawin? Patuloy na ipanawagan sa lahat ng nakikinig na iuwi ninyo si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! At pangalawa, patuloy natin na hingiin sa gobyerno, sa administrasyon na ibigay ninyo ang serbisyo at kaunlaran na karapat-dapat para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. Sa kagahi, sa ako ang bagtak diri ma'am, naging ko karan. Napulikat na? Nadili ko mahulog. Nangawit na. Yung akin pong mga pagpapasalamat. Una po, kanina meron na akong mga pagpapasalamat opening sa Diyos, sa ating host government, sa police, sa local police. Yung aking mga pagpapasalamat sa inyo, sa oras ninyo. Ang aking mga pagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta sa aking opisina. Ang Office of the Vice President. Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Malakas ang loob ko dahil nandyan kayong lahat. Kanina nung papasok ako dito, marami ang nagsabi, be strong, be courageous. I am only as strong as you are. Kung nakikita ko, sobrang lakas ninyo at sobrang lakas ng pagmamahal ninyo sa bayan. Ganyan din ang nararamdaman ko. Yes. Yes! Ang pagpapasalamat ng aming pamilya, ang pamilya Duterte, dako kaayo mi og utang ang kabubuton kaninyong tanan. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atoang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa bayan. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan namin.
importante ang kausa. Huwag ninyong kalimutan ang laban. What is our cause? Our cause is for our country. Ang laban na ito ay para sa bayan. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yes!